131. Hawak ang cleansing vase, sinabi ng Goddess of Compassion, maaari din akong magpahiram sa iyo. Nagmamadaling sinabihan siya ni Blaze na mag-ingat. Ang cleansing vase ay naglalaman pa rin ng kanyang asawa, kanyang anak, at pisikal na katawan ng kanyang ina. Kung mababasag niya ang cleansing vase, ang espasyo sa loob ay babalik sa kawalan, at siya ay tapos na. Matapos mag-isip sandaling hiniling ni Alex sa Diyosa ng habag na palayain ang mga tao sa loob ng cleansing vase. Ang mga taong dating inilagay sa loob ay matagal nang naiwan sa Yukon. Tanging ang mga pisikal na katawan ni Cathy Rowan at Lucrecia Ephemera ang natitira sa loob ngayon. Ang cleansing vase ay orihinal na item ng Goddess of Compassion. Matapos ibuhos ang mga ito, at pagkakita sa kalagayan ng pisikal na katawan ni Lucrecia, agad itong nagbuhos ng holy water. Tama, iyon ay ang tubig sa tidal cave. Nabuhay siya hanggang ngayon dahil nakababad siya noon sa holy water na maaaring bumuhay sa kanya. Natuklasan siya ni Shelly at pinakawalan siya. Ngayon, dinidiligan niya ng banal na tubig ang pisikal na katawan ni Lucrecia. Agad na naramdaman ni Lucrecia ang muling pagkabuhay at paggising ng kanyang pisikal na katawan. Nang walang isa pang salita, agad niyang itinaboy ang kanyang katawan na naipon niya sa enerhiya ng Hell Tower at ibinalik ang kanyang kaluluwa sa orihinal nitong lugar. Mukhang puno ng saya si Blaze at paulit-ulit na nagpasalamat sa Diyosa ng habag. Sabi ni Empress Gast, pahihiraman din kita. Itinaas ang isang kamay sa langit, tila may pinamumuo. Maya-maya, isang sinag ng malamig na liwanag ang sumikat at pumasok sa katawan ni Lucrecia. Tanong ni Alex, ano iyon? Sabi ni Empress Gast, Nether Token. Kilala rin ito bilang Life Token. Kahit na mabura ang impormasyon sa Nature's Book, hindi siya magtatagal sa mortal na kaharian kung wala itong Nether Token, na katumbas ng hindi pa isinisilang na Life Wheel. Babalik siya sa Nether Realm. At makaranas ng reincarnation sa lalong madaling panahon, ngunit sa Nether Token, magkakaroon siya ng lehitimong pagkakakilanlan at hindi tatanggihan ng tadhana. Sa wakas ay naintindihan na ito ni Alex. Empress, maraming salamat. Hindi mapagpanggap ang Empress. Tumango siya. Go. I'll blaze the trail. Itinaas ni Empress Gast ang kanyang espada at pinatay ang daan palabas. Sumunod ang Diyosa ng habag malapit sa likod niya. Samantala, sinundan ni Shelly si Alex at ipinatawag ang Persephone's Folly Bridge. Ang isang tulay sa kalangitan ay umaabot patungo sa gintong haligi ng liwanag. Go! Ang gintong haligi ng liwanag ay ang simbolo ng Derayenji Temple. Sa kaibahan, ang Folly Bridge ng Persephone ay tila medyo mas mababa sa ranggo. Nagpumiglas ng husto si Shelly bago siya makapagpatatag. Ang Folly Bridge ng Persephone. Tumalon si Alex at Caswell na nag-channel ng malaking halaga ng divine power kay Shelly. Tayo na lahat. Nagulat si Shelly. EDF. Magtabi ng ilan para sa iyong sarili. Maaaring ito ay kapaki-pakinabang. Nagpatawag si Alex ng isang gintong lotus. Nakatayo sa Persephone's Folly Bridge, hinampas niya ito patungo sa mga tekstong Buddhist sa gintong haligi ng liwanag. Mabilis na umikot ang Buddha's life wheel. Ang gulong ng kapalaran ay napunta sa ibang direksyon. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Kung paanong halos hindi na makatagal si Shelly, at kasama ang Folly Bridge ng Persephone sa ilalim ng kasamaan. Ang malalakas na pag-atake ng mga Buddha, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Alex sa mga tekstong Budista sa loob ng gintong haligi ng liwanag. Hindi mabilang na mga ron ang damaloy at pinasigla na naglalabas ng nakasisilaw na kinang. Sa gininto ang haligi ng liwanag, bumuo sila ng isang malaking gintong landas na patungo sa tuwid. Napatingin si Alex kay Shelly. Aakyat ka muna at tingnan mo. Umakbang siya pasulong. Gayunpaman, nakita ni Alex ang lahat ng masasamang Buddha na iniwan ang iba at nagmadali pamante sa kanya at sinusubukang pigilan siya. Mamatay. Natapos nang mag-charge ng energy ang Empress. Tumugod siya at napatay ang 10 kalaban. Ito ba ang landas ng sutra? Maaari ba tayong maglakad dito? Tanong niya.
Hindi ko alam. Subukan mo. Sumunod ka sa likod ko. I'll blaze the trail. Kung ang isang Diyos ay nasa daan, papatayin ko ang Diyos. Kung ang isang Buddha ay nasa daan, papatayin ko ang Buddha. Gayunpaman, noon ay isang liwanag ang biglang sumabog sa malaking gintong landas ng sutra at mabilis na tinangay silang dalawa bago sila nawala sa haligi ng liwanag. Kagad pagkatapos, kahit ang gintong haligi ng liwanag ay nawala. Whoosh! Ang malaking haligi ng liwanag ay biglang nawala. Nakatayo si Shelly sa Folly Bridge ng Persephone sa pagkamangha. Siya ay nananatili sa loob ng palasyo ng isip ni Alex, ngunit ngayon, ganap na hindi niya naramdaman ang pag-iral nito. Nawala din sa pag-iisip ang iba habang nakatingin sa direksyon ng haligi ng liwanag na naglaho. Sa kabilang banda, ang mga masasamang Buddha na iyon ay orihinal na umaasa sa pagkuha ng enerhiya mula sa Derayanji Temple upang umiral, ngunit ngayon na ang gintong haligi ng liwanag ay nawala, ang channel ng enerhiya ay ganap na naputol. Lahat sila ay natunaw sa slag at naglaho kasama ng hangin nang hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang mga tao sa Netherrealm. Pumunta din ba si Empress doon? Magiging maayos kaya si Empress? Nagkatinginan ng mga hari ng impyerno na may pagkabalisa at pag-aalala sa kanilang mga mata. Ikinaway ng Diyosa ng habag ang sanga ng willow sa kanyang kamay. Amitabha. Ang Empress ay tinamahan ng Buddha. Sa dakilang karunungan ng Buddha at sa kanyang life will, dapat siyang ligtas sa Derayanji Temple. Siyempre, hindi dapat hayaan ng Empress na magalit ang kanyang emosyon sa kanya, kung hindi ay hindi mahuhulaan ang sitwasyon. Tinabi ni Shelly, natatakot ako na si Alex Rockefeller ay walang mahusay na karunungan. Sa halip, gagawin niya si Empress Gas na kumuha ng maternity leave. Ang malaking Polaka ay tumikim. Hindi naman pwede diba? Pusta tayo. Ano ang taya? Kung matatalo ka, ibigay mo sa akin ang iyong katawan para gumawa ng pinausukang Polaka. Nataranta ang Polaka. Whoosh! Kasunod ng gintong haligi ng liwanag, sina Alex at Empress Gast ay dumaan sa isang harang na may harang at nahulog sa ibang dimensyon. Malakas silang nahulog sa matibay na bato. Pagkatapos mag-cast ng isang malawak na sulyap, may mga tao sa lahat ng direksyon. Agad silang naging mapagbantay pareho. Ang isa sa kanila ay nagbubuhat ng espada, samantalang ang isa naman ay hawak ang walang kamatayan. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita nilang may mali. Ang mga taong nasa harapan nila ay hindi totoong tao, kundi mga estatwa ng bato. Ang mga estatwang batong ito ay halos kamukha ng mga totoong tao. Hindi sila mapapansin kung walang maingat na tingin, parang pamilyar sa iyo ang mga estatwa na ito. Inikat ni Empress Gast ang mga estatwang bato at tumingin sa paligid. Magkamukha sila sa masasamang Buddha sa Hell Tower, sabi ni Alex. Tama, sagot ng Empress. Kaya, lahat ng masasamang Buddha na iyon ay ang mga projection ng mga rebeltong bato na ito. Hinawakan ni Alex ang isang rebeltong bato para lamang tumalon sa gulat bago mabilis na binitawan ang kanyang kamay. What's wrong? The Empress noticed his abnormal reaction. Alex looked at her. There are signs of life in these stone statues. Ha! Naramdaman ng Empress ang isa sa mga estatwa. Pagkatapos, ibinaba niya ang espada sa kanyang kamay. Isang kaunting kaluskos ang umalingaw-ngaw at ang batong estatwa ay nahati sa kalahati mula ulo hanggang paa na nagpapakita ng laman nito. Ang nilalaman sa loob ng cross-section ay eksaktong kapareho ng sa isang tunay na tao, karamihan sa mga lugar ay petrified, samantalang ang isang maliit na lugar ay naglalaman ng hitsura ng isang buhay na tao at dugo. Holy shout, pagmumura ni Alex. Ito ang mga orihinal na monghe ng Derayanji Temple. Dahil dito, ang masamang Budismo ay bumaling ang mga ito sa kalahating bato ng mga estatwa. Mas malala pa ang kapalaran nila kaysa kamatayan. Dahan-dahang ipinikit ng batong estatwa na naputol ang mga mata nitong unang nanlaki. Isa itong pagpapalaya. Ito ang nakakatakot na bunga ng masamang Budismo.
Ang mga monghe na ito na naging mga estatwa ng bato ay hindi maaaring mabuhay at mamatay sa kanilang sarili, at hindi rin sila maaaring muling magkatawang tao. Hindi tatanggapin ng Netherrealm ang kanilang mga kaluluwa. Sa kalaunan, maaari na lang silang gumala rito magpakailanman. Si Empress Gast ay isang profesional sa aspetong ito at nagkaroon ng kanyang insightful na opinyon. Habang nagsasalita siya, ang grupo ng mga estatwa ng bato ay tila pinasigla sa ilang paraan o nakatanggap ng pagtuturo. Ang mga mata ng mga estatwa ng bato ay naglabas ng pulang ilaw. Nagsimula na silang magkagulo. Nabuhay sila at nagsisigawan. Pagkatapos, sinimulan nilang salakayin si Alex at Empress Gast. Kami ay natuklasan. Patayin ang aming paraan out. Ang Empress ay mapagpasyahan. Si Alex ay hindi rin isang matigas na tao. Dahil ang mga monghe na ito ay matagal nang naging pupe ng ibang tao at napunta sa ganoong kalagayan ngayon, hindi na niya kailangang maging maawain. Kinuha niya ang Immortal Butcher at nagpatuloy sa pagpatay tulad ng Empress. Swish! Sa sandaling iyon, isang sunset na tunog ang nagmula sa langit. Ang tunog na ito ay lubhang nakakagulat. Nararamdaman nila ang isang malakas at walang kapantay na pamimilit mula sa isang malaking distansya. Narito ang mga eksperto. Sabi ng Empress kay Alex habang nakatingala. Pagkatapos ng kanyang boses, nakita nila ang isang siksikan na tao. Ito ay hindi mga tao, ngunit isang grupo ng mga demonyo. Pinamunuan sila ng isang malaking uwak. Palibhasa ay mukha ng tao, butas ng ilong ng uwak at katawan ng ibon, mukhang inaantok na ang mga mata nito. Akala ko kung sino yon. So, si Empress Gast. Nakilala ng uwak si Empress Gast, kung nasa Netherrealm ka, wala talaga akong magagawa sa'yo. Gayunpaman, ito ay Deraenji Temple. Napunta ka sa maling lugar. Kapag nandito ka na, makakapagbigay ka na lang. Empress Gast, ang iyong pagtatanim ay mahirap makuha at ikaw ay may katawan ng isang babae. Ang tanong ko sa'yo, are you willing to become my cultivation partner? Umagalpak ng tawa si Empress Gast. Ahaha. Anong biro? Isang itim na ibon na tulad mo ang gustong pakasalan ako. Kahit ang mga African ay mukhang 10,000 times better than you. Nagulat si Alex. Empress, you actually know Africa. Tinabi ni Empress Gast, bago ako naging Empress Gast, nanirahan ako sa Africa sandali at nagnegosyo doon. Talagang nagsagawa ka ng internasyonal na kalakalan doon. Nag-overthink ka. Naghanap lang ako ng kayamanan at naghuhukay ng ginto doon. I have a talent for treasure digging, Empress, partner up tayo next time. No need. Hindi ako nagkukulang sa ginto ngayon. Maaari tayong pumunta sa ancient path para hukayin ang witch mine. Agad namang nanlaki ang sabik na mga mata ni Empress Gast, it settled then. The crow cultivator was impatient, marahil iniisip mo na wala ako, samantalang ikaw ay lovely-dovey sa harap ko. Empress Gast, pumapayag ka ba o hindi? Otherwise, babayaran mo ito. The hell with it. Puputulan ko ang ulo ng uwak mo. Tunay na isang malakas na babae at isang babaeng matalinong espada, hinugot ni Empress Gast ang kanyang espada, ibig sabihin ng bawat salita. Nang tumama ang espada, nagbago ang kapaligiran at ang mundo ay walang liwanag. Gayunpaman. Clang. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw. Inarang ng crow cultivator ang Empress Sword gamit ang mga kuko nito. Ang mga kuko nito ay ginupit ng mga takip na puno ng kinang. Parang hindi ordinaryo item sa isang sulyap ko. Isang kakaibang tawa ang pinakawalan ng crow cultivator at sinabi kay Empress Gast. Paano iyan? Ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas, tama. Makukuha ko ang pagpapala ng mga batas at lakas sa Deraenji Temple, ngunit ikaw, isang babae mula sa Netherrealm, ay nagkataon na ang target. Hindi ka angkop kahit na magagawang kumuha ng suntok mula sa akin sa lugar na ito. Naniniwala ka ba sa akin? Pagkatapos sabihin niyon, ang crow cultivator ay nagpabuga ng hangin na pinalipad kaagad si Empress Gast.
Hindi pinaniwalaan ng Empress ang kalokohang iyon. Siya ay kumilos. Gayunpaman, siya ay nadismaya sa resulta. Siya ay napigilan matapos makarating sa lugar na ito. Kaya naman, habang pinakawalan niya ang muling suntok, hinawakan siya ni Alex sa isang kamay at pinaalis ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi niya, magpahinga ka. Hayaan mo akong gawin ito. Kaya mo ba? Tanong ng Empress. Paano mo maitatanong ito sa isang lalaki? Sagot ni Alex. Dumura ang Empress. Samantala, direktang sumugod si Alex patungo sa Crow Cultivator. Haha. You have a death wish. I can show mercy to Empress Gast, pero papatayin ko ang isang makukulit na tulad mo sa isang suntok. Ikinumpas nito ang kanyang kamay at bumulwak ang energy na gamulong papunta kay Alex. Naramdaman kaagad ni Alex na ito ay isang batas o isang utos na pagmamayari ng Deraenji Temple. Gayunpaman, malinaw na nagkamali ang Crow Cultivator nang sinubukan niyang itali siya sa batas ng Deraenji Temple. Siya ang master ng Deraenji Temple. Whoosh! Nagbago ang batas, nag-backfiring sa Crow Cultivator. Nang maramdaman ng Crow Cultivator na may mali, mabilis na pinugutan ni Alex ng ulo ang nilalang. Oh, ako'y patay ngayon. Bakit nangyayari ito? Ang Crow Cultivator ay patay, na may hinaing, walang duda. Paano ito posible? Hindi lang namamatay ang Crow Cultivator para tanungin ito, ngunit maging si Empress Gast ay curious din. Nagawa ni Alex na putulin ang ulo ng Crow Cultivator ng napakadali. Sa kabilang banda, kahit gaano pa niya ibigay ang kanyang lakas at ibigay sa kanya ang lahat hanggang sa magbayad ng mabigat na halaga, ang Crow Cultivator ay hindi nasaktan. Kahit na pinaghigpitin siya ng mga batas ng Deraenji Temple, hindi dapat magkaroon ng ganoong kalawak na agwat sa pagitan nila, di ba? Nagtago ba siya ng lakas? Naniniwala siyang iyon lang ang paliwanag. Higit pa rito, si Empress Gast ay sobrang mayabang mula pa noong una. Walang kakaiba tungkol doon, bagaman. Siya ang boss ng Netherrealm na may hawak ng pinakamalaking autoridad. Bagamat si Alex ang tagapagmana ng Saitegarba, hindi siya tugma kay Empress Gast. Kaya naman, naging junior ang traitor niya kay Alex. Kasunod nito, nagawa niyang malumpasan ang lahat ng mga hadlang sa daan. Naglaro siya ng solong guardian. Kung hindi ka pinrotektahan ni Tad, 100 beses ka nang namatay, naisip niya. Hindi lamang niya nasaksihan na pinugutan ng espada ni Alex ang Crow Cultivator, ngunit sumugod din siya sa pulutong ng mga demonyo at patuloy silang pinapatay gamit ang parang side na Immortal Butcher. Halos hindi sila magkatugma sa kanyang hindi magagapi na espada, at maraming demonyo ang bumuho. Ang pinakanakapangangilabot na bagay ay ang ilang mga demonyo na nakaharap sa Immortal Butcher ni Alex ay sobrang takot. Nakatayo sila doon na hindi gumagalaw na parang mga mannequin na gawa sa kahoy na handang putulin ang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bawat demonyo ay pinatay. Gulat na gulat si Empress Gast habang nakatingin kay Alex. Sino ka? Pumalik si Alex at sinabing, ano ang problema? Akala mo ba sinapian ako ng masamang Buddha? Hindi. Paano? Paano mo nagawa iyon? Hindi mo ba nakita ito? Hindi mo kailangang tumingin sa akin ng ganoong pagsamba sa mga mata. Ikaw ay pinaghihigpitan ng mga batas ng Deraenji Temple, ngunit hindi ako. Higit pa rito, maaari kong samantalahin ang mga batas dito, at iyon ang dahilan. Napatingin si Alex sa lupa. Ang enerhiya mula sa mga demonyong ito ay medyo dalisay pagkatapos nilang mamatay. Huwag mong sayangin. Nunukan mo. Nang walang pagpigil, binigkas ni Alex ang Great Swallowing spell at nilamon ang lahat ng enerhiyang gumagala sa espasyong ito. Natuklasan niya na ang enerhiya ng mga demonyo ay naglalaman ng malaking kapangyarihan ng mangkukulam. Ito ay isang walang kabuluhang sensasyon ng kagalakan. Matapos niyang lunukan ang lahat, lumingon siya at natigilan siya sa nakita. Unang bumagsak ang ulo ni Empress Gast sa lupa at ngayon ay hindi na gumagalaw. Holy crap! Anong nangyayari? Dali-dali namang binuhat ni Alex ang Empress at tiningnan ang pulso nito.
Siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Siya ang may pinakamalinis na katawan ni na walang anumang dumi. Marahil ito ang kwalifikasyon para maging Emperor Gast. Gayunpaman, nakapasok na siya ngayon sa isang Buddhist sanctuary tulad ng Derayenji Temple. Higit sa lahat, ang santuwaryo na ito ay nasira at naging pugad ng kasamaan ng mga Buddha. Ang kanyang katawan ay pinigilan sa isang hindi maisip na lawak na nangangahulugang siya ay talagang matagal na akong nasugatan sa pakikipaglaban sa mga estatwa ng bato at sa Crow Cultivator. Ito rin ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng isang kakaibang kasanlakas na gaya mo. Pagkasabi niya noon, kailangan niyang iligtas siya sa pamamagitan ng kawit o kalokohan. Ang pangunahing prioridad ay protektahan ang kanyang katawan mula sa panghihimasok ng mga batas ng Derayenji Temple. Gayunpaman, napansin niya ang isang mas matinding problema nang suriin niya ang kanyang pulso at suriin ang kondisyon ng kanyang katawan. Isang uri ng masamang enerhiyang yang ang patuloy na lumulusob sa kanyang katawan, sinisira ang paggana ng kanyang purong yin na katawan. The man ito. Hindi naman siya mamamatay, diba? Kumunat ang noo ni Alex. Isa siyang milagrong doktor, ngunit sa isang kaso tulad ng kay Empress Gast, hindi na ito isang sitwasyon kung saan maaari siyang magbago sa pamamagitan ng pagdidikit ng ilang pilak na karayom at paggamit ng Zarvico anting-anting. Gayunpaman, noon ay isa pang bestiary ng mga demonyo ang sumugod. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga lakas ay mas malakas dahil sila ay pinamumunuan ng isang itim na leon. Bago sila makapunta, ang leon ay sumalakay na may mapangwasak na dagandong na dinurog si Alex at Empress Gast mula sa lahat ng direksyon tulad ng mga cosmic ray. The man, ikaw. Ang Derayenji Temple ay ang aking kerehon, ngunit nangahas ka bang gumamit ng mga soundwave laban sa akin? Babanatan kita hanggang mamatay. Ang mga mata ni Alex ay puno ng pagpatay na layunin, higit sa lahat dahil sa kanyang pagkabalisa sa kasalukuyang kalagayan ni Empress Ghosts. Siya ay isang magandang babae, sa kanyang sapat na mga suso, mahahabang binti, at bilog na nadembong. Kahit na palagi niya akong pinagtatanggol. Hindi ko dapat hahayaang mamatay siya. Cram. Tumalon bigla ang katawan ni Alex at pinakawalan niya ang kakayahan ng Ancestor Witches. Isang nakakabinging dagandong na parang kulog ang yumanig sa kalangitan, yumanig sa lupa at mga bundok. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga batas ng Derayenji Temple bilang pandagdag. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Naramdaman ng itim na leon at ng bestiary ng mga demonyo ang napipintong panganib ng sabay-sabay. Lumalabas na ang salitang, Scram, ay may dalang libo-libong thunderbolts na bumabalot dito. Dayanig ang espasyo, at nanginig din ang kaayusan ng mga batas. Nang hihiramin na sana nila ang ayos ng Derayenji Temple, bigla nilang natuklasan na ang madaling hiniram na mga batas na hiniram ay tila nawala ng tuluyan, hindi na nila ito maramdaman. Anong nangyayari? Bakit kayang kontrolin ng tagalabas na ito ang mga batas ng Derayenji Temple? What's with these thunderbolts? Black Lotus. Ito ang Thunderous Might from the Black Lotus of 9 generations. Holy moly! Tar-eret, tar-eret. Boom boom. Boom. Sunod-sunod na pagsabog. Ang bestiary na ito ng mga demonyo ay miserable. Napapaligiran ng libu-libong kulog, sila ay hindi makatakas kahit na gusto nila. Sa kalaunan, naging abo sila sa gitna ng kahabag-habag na sigaw. Hindi nilamon ni Alex ang lakas sa pagkakataong ito. Pinuhat niya si Empress Gast at lumusong sa lupa gamit ang Earth Escape Technique. Sa ganoong paraan, maaari niyang harangan ang ilang espesyal na enerhiya ng Derayenji Temple. Whoosh! Pinuksan ni Alex ang palasyo ng isip at ipinatawag si Ancestor Body mula rito. Malamang kanina pa mahimbing ang tulog ni Ancestor Body. Paglabas pa lang niya ay mukhang inaantok na siya at humikab. Alex, anong araw na ba? Medyo lumaki na siya mula nang kainin niya ang bahagi ng pinagmulan ng masamang body noong nakaraang pagkakataon, ngunit palagi siyang inaantok at mukhang inaantok. Sa sumunod na segundo, kumunat ang kanyang ilong na para bang naramdaman niya ang espesyal na kapaligiran dito.
Nasa Deraenji Temple ba tayo? Nakabalik na tayo. Sabi ni Alex, tama. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang nagtanong, Sir, pamilyar ka sa Deraenji Temple? Si Empress Gast ay malubhang nasugatan ngayon. Ang kanyang purong yin na katawan ay sinisira matapos itong salakayin ng espesyal na enerhiya sa lugar na ito. Anong gagawin ko? Ano? Siya si Empress Gast. Natigilan, nilinggan ni Ancestor Body ang paligid. Sa tingin ko, dapat niyang palitan ang kanyang titulo ng Lunatic Empress. Siya ay isang pinuno ng Netherrealm, ngunit dumating siya sa Deraenji Temple. Naghuhukay ba siya ng sarili niyang libingan? Ito ay parang isang piraso ng yelo na gustong lumapit sa araw. Magiging kamangha-mangha kung ang isang problema ay hindi lalabas. Sabi ni Alex, gusto ko ng solusyon. Umiling si Ancestor Body. Walang solusyon. Napabuntong hininga si Alex. Maganda ang kanyang intensyon, ngunit hindi niya inaasahan na madadala siya sa landas ng sutra. Sabi ni Ancestor Body, kung gusto mo talaga siyang iligtas, may solusyon. Ano ang solusyon? Pagsasama-sama ng yin at yang. Nataranta, sabi ni Alex, gusto mo ako. Para makipagtalik sa kanya. Iginala ni Ancestor Body ang kanyang mga mata habang sumagot, huwag kang mangarap ng gising. Ang antas ng harmonization ni Yin at Yang ay masyadong mahina para iligtas siya. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa harmonization of Yin at Yang? Pareho kayong magpapalit ng katawan. Papasok ang kaluluwa ng Yang mo sa katawan ng Yin niya, samantalang ang kaluluwa ng Yin niya ay papasok sa katawan ni Yang. Hindi ba ngayon lang kayo nakakuha ng pagkilala sa Deraenji Temple? Pareho kayong magiging immune sa isa't isa pagkatapos magpalit ng katawan. Nagulat agad si Alex. Hindi ba ako magiging crossdresser kung ganoon? No, no. Will I really turn into a woman? Ito ay pansamantala. Magkakaroon ba ng kaso kung saan hindi na ako mababago? Wala na. Kalimutan mo na lang kung hindi mo matanggap. Anyway, ang susunod na Emperor Gast ang uupo sa trono pagkatapos mamatay ni Empress Gast. Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin. Nagpalit ako. Hindi niya kayang panoorin ng walang magawa habang sinalubong ni Empress Gast ang kanyang pagkamatay ng ganoon, higit sa lahat dahil si Empress Gast ay natangay sa Deraenji Temple para sa kanyang kapakanan. Kung mamasdan niya itong mamatay ng dahan-dahan ng ganoon ay mabibigat sa kanyang isipan ang buong buhay niya. Sir, paano mo ginagawa ang harmonization of Yin at Yang para magpalit ng pisikal na katawan? Tanong ni Alex kay Ancestor Body. Hindi pa niya sinubukan ang ganoong paraan. Hindi rin ito nabanggit sa Ultimate Book of Medicine. Tinabi ni Ancestor Body, ito ay simple. Maaari itong gawin sa Ancestral Body Tree. Tinabi niya kay Alex na ipatawag ang isang bahagi ng Ancestral Body Tree. Pagkatapos nito, gagawa siya ng spell at gagamitin ang Ancestral Body Tree bilang tulay para magugnay sa kanilang dalawa. Parehong mapapalitan ang kanilang mga kaluluwa sa tulay na ito. Handa ka na ba? Hindi ka makakaback out sa kalagitnaan. Sabi ni Alex, sige. Bilasan mo. Siya ay namamatay. Tumanggaw si Ancestor Body at bumulong. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, naramdaman ni Alex ang isang puwersang humihila sa kanyang kaluluwa patungo sa isang lugar. Ang 3,000 lotes ay automatikong nag-react upang labanan ang puwersang ito. Alam ni Alex na ito ang dapat na dahilan kung bakit si Ancestor Body ang nag-spell. Kung pinanatili niya ang estadong ito, ang pamamaraang ito ng pagpapalit ng kaluluwa ay magiging walang bisa. Kaya naman, mabilis niyang inalis ang kanyang pagtutol at hinayaan ang kanyang kaluluwa na sumunod sa puwersa. Whoosh! Parang isang out-of-body experience. Kaagad, naramdaman niyang muling tumira ang kanyang kaluluwa sa pisikal na katawan. Higit pa rito, ang Trinity ng Isip Palasyo, Puso Akya Point, at dagat ng napalitan din ang kamalayan kasama ng kaluluwa ni Alex. Ang pinagkaiba lang ay napalitan ang kanyang pisikal na katawan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagkakaiba ng kanyang katawan.
Ang kanyang pisikal na katawan ang pinagsanib na pinagmulan ng siyam na ancestor witches na tumahak sa ibang landas, ngunit ngayon ay nasa katawan na siya ni Empress Gast. Ito ay isang purong yin na katawan. Agad na naramdaman ng kanyang kaluluwa ang malamig na aura. Kinilig naman siya agad. Ang tagal niya bago masanay. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at umayos ng upo. Alex Rockefeller. Alex Rockefeller. Naririnig mo ba ako? Tumingin si Ancestor Body kay Alex na nasa pisikal na anyo ni Empress Gast at tinawag siya mula sa gilid. Siya ay nag-aalala na ang spell ay nabigo. Kung tutuusin, first time niyang gumamit nito. Oo. Naririnig kita. Hinaan mo yung boses mo. Magbibingi-bingihan na ako. Sabi ni Alex. Pagkatapos noon, napansin niyang hindi tama ang boses niya. Ito ay naging boses ni Empress Gast. Bahagya siyang nagulat. Pagkatapos ay tinanggap niya ang pagbabagong ito. Ikaw ba si Alex Rockefeller? Tanong muli ng nuno. Oo. Wahaha. It really worked. Pumagalpak ng tawa si Ancestor Body. Natigilan si Alex saglit. What do you mean? Hindi mo alam kung gagana. Tinabi ni Ancestor Body, nakita kong may gumamit nito minsan, kaya isinulat ko ito ng palihim. The asterisk manu. Paano ako magpapalit noon, since you managed to swap over, you can swap back of course. Don't worry. Tinapik-tapik ni Ancestor Body ang kanyang dibdib habang sinasabi, gayunpaman, para kang pervert kapag narinig ko ang iyong pambabaing boses. Pumunta agad si Alex para tingnan ang kalagayan ni Empress Gast. Natapakan niya ang damit pagkalakad niya. Paano siya lumakad at lumaban habang nakasuot ng ganoong bagay? Ang mga babae ay talagang nakakagulat na mga nilalang. Hinawi ni Alex ang damit na pakita ang dalawang tuwid at balingkinitang binti. Nakasquat, tiningnan niya ang pisikal na katawan na may kakaibang ekspresyon. Ubo-ubo. Oregano. Sa pagkakataong iyon, nakarinig siya ng ubo na nagmumula sa kanyang katawan. Nagising na rin si Empress Gast. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib at patuloy na sumisigaw, napakainit. Ang init. Walang alinlangang makapangyarihan ang pisikal na katawan ni Alex. Bagamat hindi ito purong katawan ng yang, mayroon siyang divine power at witch power. Siguradong katawan niyang iyon sa kaluluwa ni Empress Gast. Kaya naman sobrang init ang pakiramdam niya. Ganoon din ang prinsipyong ginamit kay Alex noong una siyang nanlamig. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Alex. Sino? Ikaw ba? Bakit kamukha mo talaga ako? Agad na napatulala si Empress Gast. Nang muli niyang tingnan ang sarili, sumigaw siya, sino ako? Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang dibdib, nakita niyang nawala na ang taba na bumabara sa kanyang paningin araw-araw. Tila mayroong isang hindi masabi na kakulangan sa ginhawa doon. Nang mahawakan niya ito, nabigla siya. Naging lalaki na ako. Mabilis na binawi ni Alex ang kamay niya. Don't simply touch it. Akin na yan. Paano ang akin? Matapos ang isang detalyadong paliwanag ng ilang sandali, naunawaan ni Empress Gast ang nangyari. Siya at si Alex ay nagpalit ng kanilang pisikal na katawan. Napaka-absurd ng operasyon kaya hindi siya makapaniwala ng ilang sandali. Gayunpaman, alam din niya na ito ang tanging paraan upang mapanatili ang kanyang sarili na buhay. Sa panahong ito, we can swap back, right? Nag-aalalang tanong niya. Don't worry. Ito ay pansamantala. Ang pagpapalit ay aalisin kaagad pagkatapos naming umalis sa Deraenji Temple. Nakahinga ng maluwag si Empress Gast, ngunit hindi niya matanggap na makitang pinupunit ni Alex ang kanyang damit at inilantad ang magkabilang binti niya. Nakatayo siya sa sobrang inelegant na posture na ang magkabilang binti ay nakabuka ng malawak. Can you conceal your legs? You're really tarnishing my image. Mas cool na ganito. Masyadong mahaba ang damit mo. Hindi nga ako nakalakad habang suot. Habang nagsasalita siya, umupo siya sa kanyang puwitan at ibinuko ang kanyang mga paa, parang lalaki. Ay nako. Sa pagkakataong iyon, biglang tumalon si Alex.
Naguguluhan, nagtanong siya, ano ang nangyayari? May umaagos palabas. Tis Empress, hindi ka naman naghihirap sa paghihi, di ba? Inilibot ni Empress Gast ang kanyang mga mata. Ikaw ang naghihirap sa kawalan ng pagpipigil. Ang bable ito, mukhang malandi ang ekspresyong ito. Gayunpaman, nang tingnan ni Alex ang kanyang sarili na gumagawa ng ganoong hakbang, gusto na lang niyang samuka. Hinubad niya ang laylayan ng damit. Hoy! Katawan ko iyan. Pumunta agad si Empress Gast para pigilan siya. Nang makitang hindi maalis ni Ancestor Body ang kanyang mga mata, agad niya itong sinipa. Pimpy Brat, anong tinitingin-tingin mo? Pagkatapos ay tinanong niya si Alex, ano ang sinusubukan mong gawin? Parang bitter si Alex. Inihi ko ang pantalon ko. Ha? Nagmamadaling itinaas ni Empress Gast ang damit at sinuri ang kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos noon, sinabi niya, hindi ka umihi ng iyong pantalon, ngunit mayroon kang iyong regla. Ha? Menstrual period. Alex tumingin ng labis na napahiya. Hindi. Matanda ka na, pero nagre-regla ka pa. Sinabi ni Empress Gast, wala itong kinalaman sa aking edad, ngunit ang aking pisikal na fitness. Base sa katawan ko, dapat may menstrual period pa ako for another few million years at least. Oh gosh! Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sabi ni Empress Gast, may tato sa bukong-bukong mo, pero hindi talaga ito tato. Sa halip, ito ay isang special na banal na artifact na naglalaman ng mga sanitary pad. Ilabas mo ito para sa akin, at ipapasuot ko ito sa iyo. Isusuot mo ba ito sa akin? It is my physical body. How can I let you put it on? Pervert. Tamang sabi ni Empress Gast. Tumango si Alex sa huli. Pagkatapos ilagay ang pad, Alex wanted to cry. First day pa lang nun, at nagdusa na siya ng ganon. May bahagyang discomfort at pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan niya, ngunit hindi niya mawari. Empress Gast, ang taas ng cultivation level mo, pero bakit mayroon ka pa ring problema sa menstrual cramps? Kawawa naman si Alex. It was now turn to have menstrual cramps. Sabi ni Empress Gast, what's the big deal? Hindi ba ito ay napaka-normal para sa isang purong yin na katawan? Tiisin mo lang at matatapos din yan. Sa sandaling iyon, muling hinawakan ni Alex ang dalawang masa sa harap ng kanyang dibdib. Talagang maihahambing sila kay Michelle. Sa katunayan, sila ay mas sapat. Gayunpaman, si Michelle ay hindi sapat ang taas. Siya ay nakatayo lamang ng mga 1.6 metro, ngunit may dalawang napakalaking suso, hindi katulad ng pag-install ng Lamborghini engine sa isang pickup truck. Sa kabilang banda, ito ay isang gininto ang ratio para sa 1.8 metrong taas na Empress Gast na magkaroon ng mga suso. Hindi naman sinasadya ni Alex na samantalahin siya syempre, pero medyo masakit din ang lugar na iyon. Karaniwan na ang pananakit ng dibdib ay kasama ng pananakit ng regla. He. Stop touching yourself, okay. Malakas na protesta ni Empress Gast pagkatapos tumingin sa kanya. Hindi ko ginagalaw ang sarili ko, pero masakit. Nako. Pansamantala rin to. Kukikyusin ko sila para sa'yo. Sarili kong katawan yan, kaya experience na ako. Kagad pagkatapos, talagang sinapo ni Empress Gast ang dibdib ni Alex. Ito ay isang kakaibang sensasyon. Naramdaman ni Alex ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso at hindi niya naiwas ang iukom ang kanyang mga paa habang ang lamig ay umaagos sa kanyang bulugod. Jeez. Stop Robang. Isang maselang boses ang narinig ng marahas na tinulak ni Alex si Empress Gast. Pakiramdam niya, kapag patuloy ang paghaplos ng site ay masisira ang kanyang katawan at may lalabas sa kanyang katawan. Masyadong nakakatakot. Looking at her physique, Alex said, I will rub them myself. At least it's done by your physical body. You were rubbing them for me, but in fact, my physical body was doing the job. Hindi ba't mas lalo kang mawawala? Taglit itong pinag-isipan ni Empress Gast. Pakiramdam niya ay makatwira ng pahayag, ngunit may mali. Sa sandaling iyon, bumalik si Ancestor Body.
Nasanay na ba kayo sa kalagayan dito? Hindi tayo maaaring manatili ng matagal sa lugar na ito. Dapat ay naramdaman ng masasamang Buddha ang pagdating ko. Ano ang kailangan nating gawin? Ang gagawin ngayon ay ang magmadali patungo sa pinakagitnang bahagi ng Derayenji Temple, ang Thousand Pagoda. Alex, ganap mong makokontrol ang Derayenji Temple. Gaano man kalakas ang mga demonyo at masasamang Buddha, wala silang magagawa para sa iyo. Agad na sinabi ni Alex, sige pangunahan mo ang daan. Whoosh! Tinundan nila si Ancestor Body at nagcast ng Earth Escape Technique. Nakabutihang palad, ang kanyang isip palasyo ay ipinagpalit kasama ang kanyang kaluluwa. Kung hindi siya, na naging isang babae, ay hindi makakapag-cast ng Earth Escape Technique. Even so, ang witch power at ang 3,000 lotes ay hindi napalitan at nanatili sa kanyang pisikal na katawan. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Pagkatapos magmadaling lumabas sa lupa, nakalanghap sila ng sariwang hangin. Bahagya silang huminto ng ilang minuto, ngunit isang malaking bestiary ng mga demonyo ang sumugod. Agad na tinanong ni Alex si M. Esgast, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Nasasaktan ka pa ba ng mga batas ng Derayenji Temple? Taglit na naramdaman ni Empress Gast bago niya sinabing, hindi naman. Ang pisikal mong katawan na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa inaakala ko. Puno ako ng kapangyarihan ngayon. Paano magiging karapat-dapat ang mga basurang demonyong ito na maging kalaban ko? Patayin sila. Naglabas siya ng mahabang espada at sinubukang mag-charge ng enerhiya ng sabay-sabay. Gayunpaman, dumating si Empress Gast sa mabilis niyang sentido, hindi niya iyon katawan. Hindi siya makapag-charge ng enerhiya, ngunit hindi mahalaga. Naramdaman niya ang labis na enerhiya sa buong katawan niya at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay gumhan. Gamitin mo ito. Nasa kamay pa rin ni Alex ang Immortal Butcher. Ito ay isang bagay na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ngayong hawak na niya ang Immortal Butcher, pakiramdam niya ay mabigat ito. Nagawa lang niyang ihagis ito sa layo na ilang metro. Hinawakan ni Empress Gast ang espada. Magandang espada. Patayin sila. Si Alex ay ganap na naging target ng proteksyon matapos maging isang babae kasabay ng regla at panregla. Hindi niya alam kung hindi siya acclimatized dahil ng kanyang dayuhang kaluluwa. Palagi niyang nararamdaman na ang mga side effect ng menstrual period ay malaki lalo na at mayroon pa siyang pananakit sa likod. Siya at ni Ancestor Body ay naupo sa isang bato sa tabi niya habang pinapanood si Empress Gast na nagpapatuloy sa isang pagpatay. Naalala ko bigla. May paraan para gamutin ang menstrual cramps. Tumingin sa kanya si Ancestor Body na may nagtatakang ekspresyon. Ano ang pamamaraan? Masahe sa paa. Ginawa ni Alex ang pumasok sa isip niya. Agad niyang hinubad ang kanyang sapatos at hindi eleganteng pinag-cross ang kanyang mga paa. Tiningnan niya ang kanyang maganda, makinis na mga paa na ilang sukat na mas maliit at pininturahan ng napakagandang toenail polish. Medyo absent-minded si Alex. Kahit na siya ay naging isang babae, siya ay, sa asensya, isang makukulit na tiyuhin. Kaya kung paglaruan ang mga paa na ito sa loob ng maraming taon. Una, naramdaman niya ang mga ito gamit ang kanyang kamay. Noon lamang niya masiglang minasahe ang acupoint sa talampakan, lalo na ang mga may kinalaman sa menstrual cramps. Sa kabilang banda, si Empress Gast ay nasa isang killing spree. Kawakas, ang hukbo ng demonyo ay nabura. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa siyang tumakbo pabalik. Nang makita niya ang kasalukuyang anyo ni Alex, tila isang bolt mula sa asol ang tumama sa kanya at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Alex, na nasa kanyang pisikal na katawan, ay nakaupo na nakakross sa bato at nagkakamot ng paa. Nag-goosebumps ang buong katawan habang siya ay nanginginig. Malubha niyang sinira ang imahe niya. Anong ginagawa mo? Paano ako lalabas at makikipagkita sa mga tao pagkatapos nito? Tumigil ka nga. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sa bingit ng pagbagsak, sumugod siya sa kanya. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Alex ang pagmamasahe sa kanyang mga daliri sa paa.
Anong ginawa ko? Wala naman akong ginawa, di ba? Pagkasabi nun ay nilagay pa niya ang daliri niya sa ilalim ng ilong niya at sinipsip. Si Empress Gast ay hindi mapakali na napahiya. Masyado siyang pervert. You brat. I have to establish some ground rules with you. Malakas na sabi ni Empress Gast. Ano? Bawal kang magkamot ng paa kapag nasa katawan ko. Hindi ko ito kinamot. Minamasahe ko lang ang acupoints. Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong menstrual cramps? Kasalanan mo ang lahat. Hindi ka pa rin nagme-menopause sa napakalaking edad mo. Pagkasabi noon ni Alex ay nagalit na si Empress Gast. What do you mean? Pinagagalitin mo ba ako dahil premature menopause? Hindi, hindi. Na-misunderstood mo. Sige, let's go. Pagkatapos nito, tinukoy ng 3 tao ang direksyon at tinungo ang Thousand Pagoda. Ang mga demonyo ay patuloy na lumilitaw at tinitingnan sila sa panahon ng proseso. Kinailangan talaga nilang tumalon sa mga hoop upang makarating doon. Buti na lang at mukhang puno ng sitaw si Empress Gast. Hindi na niya ginamit muli ang anumang paparating na mga demonyo at pinatay ang lahat ng kanyang makakaya. Nasa unahan ng Thousand Pagoda. Tigaw ni Ancestor Body. Sa unahan, isang puting tore ang nakita. Naramdaman agad ni Alex na nandito ang amo. Ang ugnayan sa pagitan ng kanyang kaluluwa at Deraing Temple ay lalong naging matingkad sa kanyang isipan. Pinilisan nila. Papasok na sana sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pinto ng Thousand Pagoda ay maginhawang nabuksan at isang Buddha na nakasakay sa isang puting elepante ang bumungad sa kanila. Oo naman, masasabi ni Alex na peke siya. Ancestor Body, matagal na kitang hinihintay. Umiti ang peking Buddha at tumingin sa 3 tao. Pagkatapos, tumingin siya kay Alex na ang katawan ay naging kay Empress Gast. Pagkatapos ay nagpakita siya ng mas maningning at nasisiyahang ngiti. Body, ang galing mo talaga. Alam kong hindi mo ako pababayaan at dadalhin mo sa akin ang totoong Buddha's life wheel. Sa ganitong paraan, sa wakas ay makakamit ko ang pagkumpleto. Pagkatapos magsalita ng peking Buddha, inabot niya ang kamay niya. Isang lampara ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang lampara ay naglalaman ng 2 lampstand at 2 mitya. Sa isang mahinang pag-iling, ang liwanag ay nagbabago sa isang mga mitya at binalot ng sabay-sabay si Empress Gast. Naramdaman ng peking Buddha ang gulong ng buhay ng Buddha sa katawan ni Empress Gast, kaya kumilos siya sa sandaling magkita sila. May death wish ka. Ang Immortal Butcher sa kamay ni Empress Gast ay kumikinang ng maliwanag, at sinampal niya ito ng masama, pinuputol ang ilaw ng lampara. Pagkatapos, sinipa niya si Alex, pinapasok siya sa Thousand Pagoda. Ginagamit na ngayon ni Empress Gast ang katawan ni Alex. Ang mga batas at aura ng Buddha's life wheel ay nananatili sa pisikal na katawan na ito. Bilang resulta, nakilala ng peking Buddha ang kasalukuyang Empress Gast sa unang tingin. Pagkatapos ng lahat, ang Buddha ay hindi maaaring maging isang babae. Kaya, hindi niya napigilan si Alex nang sipin siya ni Empress Gast sa loob ng Thousand Pagoda. Naniniwala siya na ang Empress Gast na iyon ay tiyak na may habag sa pagkababae, at sinipa palayo ang kanyang babae upang maiwasan itong mahuli sa crossfire. Tar-eret, boom boom, boom. Sunod-sunod na tunog. Hawak ang Immortal Butcher, nakipag-away si Empress Gast sa peking Buddha. Mula sa bokana ng Thousand Pagoda, nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa isang mahusay na 100 kilometro. Kinalaw ng kapangyarihan ng 2 ang langit at lupa. Sa kabilang banda, matagal si Alex dahil kinuha ang pagkakataong makapasok sa kailaliman ng Thousand Pagoda. Sa ilalim ng pamumuno ni Ancestor Body, natagpuan niya ang pangunahing lugar at pagkatapos ay nagsimulang sakupin ang ito. Bilasan mo. Hindi mabilang na mga demonyo ang nagmumula sa labas. Ang Empress ay hindi maaaring magtagal sa kanyang sarili. Kung namatay ang pisikal mong katawan, hindi ka na maaaring maging lalaki, alam ni Alex na hindi nagbibiro ang nuno.
Ang mga tunog na nakakabasag ng lupa at hindi mabilang na mga pagsabog ng enerhiya ng mga batas sa labas ay nagpapahiwatig na ang tindi ng labanang ito ay umabot na sa punto ng walang pagbabalik. Hindi mo ba siya kayang tulungan? Tanong ni Alex kay Ancestor Body. Sinabi ng ninuno, manliligaw ako sa kamatayan kung lalabas ako sa maliit na paglilinang na ito. Tumigil si Alex sa pag-aaksaya ng oras. Dahil nakuha na niya ang mastership ng Deraenji Temple mula sa masamang body sa ilalim ng Sinless City, katumbas na siya ngayon ng isang susi ng nakalock na pinto. Hindi naman masyadong mahirap ang lahat. Makalipas ang 10 segundo, nakuha niya ang pagkilala sa Thousand Pagoda. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na tunog. Ang mataas na puting tore ay naglabas ng isang malaking haligi ng liwanag at walang hangganang mga awiting Budista. Ang mga tekstong gininto ang Buddhist ay pumailan lang at napuno ang kalangitan. Ano? Pinipino ang Thousand Pagoda. Imposible yan. Malinaw na ikaw ang nagtataglay ng gulong ng buhay ng Buddha. Imposibleng makuha ang pagkilala mula sa Thousand Pagoda kung wala ito. Namangha ang Peking Buddha. Sa sumunod na segundo, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Pagamat si Empress Gast ay may ilang aura ng Buddha's life wheel sa kanyang katawan, hindi siya gumamit ng anumang Buddhist technique sa kanyang mga galaw. Ito ay ganap na abnormal. Ikaw ay isang peke. Peke ka rin. Namula siya. Pagkatapos, tinalikuran niya si Empress Gast at nagmadaling pumunta sa Thousand Pagoda. Tiyak na hindi papayag si Empress Gast na matupad ang kanyang hiling, kaya't hinarap siya nitong desperado. Pagwala. Galit na galit ang Peking Buddha, umungal siya at nagbuga ng liwanag. Ang siksik ang mga demonyo sa likod nila ay sumugod at pinalibutan si Empress Gast. Masyadong marami sila. Maging ang nangingibabaw na pisikal na katawan ni Alex ay hindi nila kinaya. Nagsimula siyang masugitan at duguan. Gayunpaman, noon ay nabuksan ang pintuan ng Thousand Pagoda ng nakakasilaw na gintong liwanag. Lumabas si Alex dito. Siya ay malinaw na isang babae, ngunit siya ay nakasuot ng napakalaking Buddha's life wheel, na parang may araw sa likod ng kanyang ulo. Nagniningning siya ng gininto ang liwanag at napapaligiran ng mga tekstong Budista. Lumitaw sa likod niya ang mga multo na may kulay ginto at pagkatapos ay nagsanib sa isa. Nagsimulang magbago ang kapaligiran ng Deraenji Temple. Roar! How dare you take control of Deraenji Temple? *man eat. *man eat. I disagree. Deraenji Temple is mine. It is mine. Paano mong nagawang kontrolin ito? Ang masamang Buddha, sa ganap na kawalang paniwala, ay naglunsad ng pag-atake sa matalino at napakagandang babae. Mamatay. Naglalakad sa makinis na mga binti, si Alex ay nakatapak sa lupa gamit ang kanyang maliliit na hubad na paa. Gayunpaman, ibinuka niya ang kanyang mga binti ng malawak na parang isang bastos na dalaga, ganap na nasa Syra ang imahe ng Diyosa. Whoosh! Forget what they doing, keep on doing.